Wala rin silang malinaw na rason. Wala. Sinabi lang niya na they are protecting the community from, sabi ko, ano nga yung pinoprotectionan, kasi I never had any violations, no? At in the past few months, ang nakita is, ano ba yung mga ginawa kong naging super explosive? Okay? Una, tatlo ang aking nakikita. Una, yung ako ay lumabas noong February 2023 declaring my withdrawal of support from the President of the Philippines because yung kanyang dangerous foreign policy shift. At ito ay i-discuss ko sa aking YouTube channel. At ang ikalawa, ano ba yung ikalawang super explosive kong ginawa? Ginawa sa aking page. Yung in-expose ko, yung mga foreign footages ng mga foreign tourist sites na ginamit ng Department of Tourism. Diba? At yan ay naging isang malaking global news covered by every big news agencies in the world. China, US, EU, pati na rin sa Middle East, Al Jazeera, and in other places as well. And nakita naman natin ang ginawa ng gobyerno dyan, no? Pinaatake nila ako sa kanilang bayarang vloggers na binabayaran ng PCO. And I know this for a fact because there are already bloggers who actually who no longer work for them because nga hindi nila ma-attain yung pinapagawa sa kanila, which is to attack Sara Duterte. So, anong pinagawa sa kanila noon? You know, they made it look like that I was at fault when in fact I was the reason why they didn't continue that supposed 120 million or several hundred million contract with the ad agency that actually did that video. Na inamin naman nila may mali dun sa video, but I was the one who actually pointed it out. If I didn't do it, then gagawin ba nila? Or kasabot din sila dun sa pambubulo sa taong bayan. And of course, you know, the latest issue na naging explosive sa aking blog ay ang hashtag Hindi Mo Pera Yan campaign, which I actually na hinighlight ko ang napakatagal na practice sa Kongreso na hindi sila nagbibigay ng walang resibo ang liquidation ng bilyong-bilyong MOOE o ang maintenance and other operating expenses ng Kongreso. So hindi ito katanggap-tanggap, no, na hindi ka nagbibigay ng resibo sa iyong liquidation. Ang meron lang sila ay liquidation by certification na pinatunayan ng dating congressman na si Harry Roque, pati na rin ng dating congressman na si Glenn Chong. And of course, natagpuan ko yung concurrent resolution number 10 na pinasa noong 2012 or 2011 na kung saan inaffirm nila ang practice na yon ng Kongreso na liquidation by certification lamang at wala kahit isa sa kanila ang may individual audit. Humana po kayo ng bansa na matino, na pinapatakbo ng hindi corrupt na ganyan ang polisiya. So ito ay naging isang eksplosibong expose sa aking blog at marami dito ang nagalit sa akin at ako ay inatake ng mga trolls dahil hindi nila kinaya. Hindi ba in-interview nyo pa nga ang House Majority Leader at tinanong ninyo siya tungkol sa aking expose at nagkautal-utal siya at hindi niya masagot ang mga tanong. So yun ang mga tatlong napakalaking bagay na nangyari sa aking blog at hindi natin maikakaila na iyon ay nagpayanig sa mga politiko dahil nahubaran hindi lamang ang kanilang incompetence kundi na rin ang legalized corruption culture sa ating gobyerno. Last administration, marami ding mga vlogger ang kumbaga may tuturing nating oposisyon at grabe din yung kanilang mga paratang sa kay Pangulong Duterte. Pero nabanggit mo nga, mga pro-Duterte pa ang tinanggalan ng page kahit during sa kanyang panahon. At hanggang ngayon, marami pa ang mga nag-aakusa at marami silang mga sinasabi sa dating Pangulo. Pero kagaya mo, ikaw marami kang mga question dito nga sa galawan ng kasalukuyang administrasyon, sa Kongreso. Pero bakit sila hindi nawala? Ikaw, nawalan ka ng platform. Ayun na nga bakit ako ang tinanggalan ng platform sa Facebook? Hindi po ako nagnakaw ng kahit isang kusig sa gobyerno. Hindi po ako kailanman nangumisyon sa mga contract na proyekto ng gobyerno. Hindi ako kailanman naging terorista. Pero nakikita natin ang mga pages ng mga terorista, ng mga magnanakaw at ng mga taong nangungumisyon ay patuloy ang kanilang mga Facebook pages. Ngayon, sino ba ang tunay na threat sa community? No? Ang tunay na threat sa community ay yung mga yan. At tama ka, Admar, no? Noong panahon ni Duterte, mga Duterte pages din ang pinagtatanggal. Kami rin ang madalas ma-suspend noon. Nasa kapangyarihan si Duterte. At ngayon, sino pa rin ang tinatarget? Ang mga Duterte vloggers pa rin ang tinatarget. At wag po natin kakalimutan na nag-release po ang mga vloggers ng PCO
ng Presidential Communications Office ng listahan ng mga bloggers. Pero hindi na pinaliwanag kung anong listahan na yun, pero may listahan. At ang number 1 sa listahan nila ay ako. So, coincidence lamang ba na yung mga nasa listahan na yon ay sunod-sunod na pinapatumba sa social media? At ano bang isusunod nila kung napatumba nila kami sa social media? Ipipersilapid ba nila kami? 'Di ba? Kasi nga ang nakikita natin dito ay ang gobyernong ito at ang mga opisyalis na ito ay parang hindi po sila talaga public servant at hindi sila sanay sa init. Okay? Sa init ng kitchen ng politika. At kaya ang ginagawa nila ay ini-eliminate na lang nila ang mga taong pinapakinggan ang kritisismo. Ayaw nilang sagutin dahil nga naman pag sinagot nila ay magmumukha lang talaga silang mas sinungaling at magkakautal-utal din katulad ng pagtatanong nyo doon sa House Majority Leader tungkol sa aking article about sa kanilang practice sa kanilang MOOE. So, ayun nga Admar, no, saka MJ. Mula nung panahon ni Duterte hanggang ngayon, ang target ay ang mga Duterte bloggers, di ba? So, there must be something that we are doing correct. Kaya naiirita ang mga politikong ito. Proud SAS ang pamahalaan sa pagsasabi na ang Pilipinas ay isang democratic country. Itong mga nangyayaring censorship ngayon, nakaranas din ng SMNI ng censorship, nang mawala yung aming Facebook at YouTube pages na milyon din po ang following. Nararamdaman mo ba ang demokrasya kung magpapatuloy ang ganitong trend sa Pilipinas? I think tigilan na natin ang ilusyon na tayo ay isang demokratikong bansa. Ang katotohanan niyan, ang ating bansa ay pinapatakbo ng oligarko. Yan ay pinoint out ni Pangulong Duterte nang siya presidente, di ba? Na ang mga presidente ay usually dinidikta ng mga mayayaman sa Maynila. Isa nga lamang anomaly ito si Duterte nung naging presidente ito dahil hindi naman talaga ito close sa mga oligarko, hindi ba? Pero ngayon ay bumalik ulit tayo sa pamahalaang pinapatakbo uli ng mga kabarkada, kasosyo, kaibigan, at kung ano-ano ng mga oligarko. We're not really a democracy. Okay? A democracy is a country that addresses the general welfare and the interests of the general people. Pero pag makikita natin sa ating mga polisiya, hindi naman po general interest ng mga Pilipino ang nangingibabaw, kundi ang interest ng mga oligarko na ngayon ay mga kabarkada ng Pangulo at ng kanyang asawa. Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang inyong electric bill. Hindi ba? Yan po ba ay makademokratikong gawain? Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang ating agricultural sector. Hindi ba? Nararamdaman nyo po ba ang demokrasya dyan? Hindi kasi ang demokrasya kasi, Admar at MJ, no? Hindi ito isang abstraktong konsepto. Ang demokrasya ay isang material condition ng isang society. Hindi porket na meron kang freedom of speech, sabihin mo na ikaw ay demokratikong bansa. Okay? Habang ang mga karamihan ng iyong mga nasasakupan ay walang access sa healthcare, walang access sa quality education, walang access sa affordable food, walang access sa ang presyo ng electricity ay hindi makatarungan at ito ay pinapayaman lamang ang mga oligarkong mayaman na talaga. Hindi ba? So itong freedom of speech na sinasabi natin, it must be for something. And in this case, yung freedom of speech natin ay ginagamit natin upang i-point out natin ang mga katiwalian at korupsyon na nangyayari sa ating lipunan. Dahil ayaw matnilat sa hindi, no? Pero sana ito ay i-declare na ng Department of National Defense, ni Gibo Teodoro, at ng National Security Agency, at ng Pangulo mismo, na ang corruption is a national security threat. Diniklara na yan ni Biden sa Amerika na corruption threatens the national security of the United States. Dito sa China, noong umupo ang Pangulong Xi Jinping, ang corruption ay kinonsiderang national security threat. So may makikita, pag ginawa mo yan, magkakaroon ngayon ng war on corruption. Pero anong ginagawa ng pamahalaang ito? Meron silang war on bloggers, no? Na pinamumunuan ng Presidential Communications Office. Pero hindi mo makikita ang Presidential Communications Office o ang presidente o ang kung sino mga opisyalis na magdedeklara ng war on corruption. Di ba? Bakit? Bakit ayaw nila? Ang corruption is a national security threat. Pero ayaw nilang i-consider yan. So ang ginawa nila, yung mga nag-e-expose ng katiwalaan ng ilang dekada ng legalized corruption sa Kongreso, yan ang kanilang tinatarget. Tingnan nyo nga si Ka Eric saka si Lorraine. Pinakulong pa. Di ba? Natakot lang yung Kongreso dahil ang mga PMAers ay nagsulat ng open letter in support of Ka Eric and Lorraine.